Bukod sa flood control projects, Farm to Market Road naman ngayon ang pinaimbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian sa Independent Commission for Infrastructure matapos mabisto nitong overpricing sa mga proyekto. Sa pagdinig ng budget ng Department of Agriculture o DA, lumabas na may 3 contractor ang sangkot na kabilang sa 15 nauna ng pinangalanan ng Pangulo. Alamin ang detalye sa aking report. Matapos ang naging revelasyon ni Senator Sherwin Gatchalian sa Committee on Finance sa pagdinig ng budget ng Department of Agriculture o DA, nang ilabas nito ang listahan ng mga kontratista na may extremely overpriced sa mga Farm to Market Road o FMR, kung saan 3 sa mga ito ay kasama sa 15 mga contractor na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon na sangkot sa maanumalyang flood control project. Iminungkahi ngayon ni Gatchalian na silipin din ng Independent Commission on Infrastructure o ICI at Blue Ribbon Committee ang nasabing mga FMR project ng DA. Tingin daw kasi ng senador ang mga natukoy na kontratistang sangkot sa flood control na kasalukuyan na ngayong iniimbestigahan ay hindi lang nalilimitahan ang kanilang mga proyekto sa flood control kundi mayroon din sa iba pang mga government project. I will recommend sa Blue Ribbon na tignan itong farm to market roads kasi nga parehong mga contractors no? At i-recommend ko rin sa ICI na tignan rin nila itong farm to market roads kasi nga unang-una sobrang overpriced from 15,000 per meter naging 300,000 per meter. Talagang garapalan na yung overpricing. At yung mga contractors pare-pareho rin kaya re-recommend rin namin sa ICI, at least ako personally, na tignan na rin tong farm to market roads. Binigyang diin din ni Gatchalian na sa halos lahat ng rehiyon sa bansa may overpriced na FMR project na pinakamalaki daw ay sa Bicol Region. Ipinagtataka raw ng senador ay kung bakit sa Bicol Region may pinakamaraming FMR project, gayong ang Region 2 at Mindanao naman daw ang maikokonsiderang rice granary ng bansa. Nasa top FMR allocation ang Region 2. In fact, malayo siya. No? Even sa Mindanao, ang layo rin. No? So yung mga top rice granary natin, walang projects na FMR. No? Yung mga hindi na sa top, yun ang nabibigyan. No? So para sa akin, if you think about itong nangyayari sa flood control, at yung mga personalities involved tulad ng SunWest, tulad ng Hightone, sa aking personal na pag-analyze, hindi katakataka na nalagay ang pinakamalaking allocation ng FMR sa Bicol area. Sa ngayon nanindigan si Gatchalian na kung hindi daw magagawa ng paraan ng DA na mailipat sa kanilang ahensya ang implementasyon ng pagpapagawa ng FMR, hindi raw mawawala ang pagdadalawang isip niya na huwag na lang ibigay ang 16.5 billion pesos na pondo ng DA sa FMR para sa 2026. Samantala, nakatakda daw magsumite si Gatchalian ng formal letter kay Blue Ribbon Acting Chair Erwin Tulfo at sa ICI na naglalaman ng kanilang mga nadiskubring overpriced at overshoot sa mga FMR upang maisama ng mga ito sa kanilang isinasagawang investigasyon. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.